ang isa sa nakagulat sa lahat nitong linggong lumipas ay itong linggo, itong week na ito, at inakala ng iba, fake news ito eh. Oo. Pero lumilitaw, ito pala totoo ha? Yung pag-atras po ng Solicitor General, Office OSG, Opisina, Office of the Solicitor General, sa pagiging abogado ng gobyerno para sagutin ang petisyon ng mga anak ng dating Pangulong Duterte na dyan ho sa petisyon na nakahain sa Korte Suprema. Kasi sa isang simpleng salita, Kuya Benny, Kuya Nelson, ang OSG, abogado ng gobyerno. Lagi. Office of Solicitor General. Kung may mga kasong kinakaharap ang gobyerno, Sandali. Kung may mga kaso. ayun, Ngayon, kaya nga siya hindi kailangan humarap. Wala namang kaso. Hindi naman kinasuhan si Pangulong Duterte. And at the same time, yung kaso roon sa ICC, sinabi naman ng Pangulo na hindi niya i-entertain. At pilit na sinasabi ng Pangulo hanggang ngayon na hindi rin siya nakikipag-cooperate sa ICC. So, naguluhan yung OSG. Ang sasabihin niya is, ay, gulo na nga, makikigulo pa ako. Ayun. Ngayon ang issue din, Benny, ang pinupunteriya lang nila, ngayon, ay hindi naman ang Office of the Solicitor General, kundi si... Isang tao lang. Isang tao lang. Yung Solicitor General lang. Mismo. Menardo Guevara. Dahil ito ay dating secretary din, ng Justice. alihim din ni Pangulong Duterte. Ayan para daw, ang balita daw ata, parang law partner ni Secretary Miguel Dea. Yes, correct. Ngayon, tinignan natin. Kasi tayo, hindi naman tayo dapat basta-basta maniniwala. Tama naman. Ito po bang pag-atras ng Office of the Solicitor General bilang maging abogado ng gobyerno, dyan ho sa petition sa Korte Suprema, ay si Secretary General Menardo Guevara lang ang nagpasya? Personal lang ba yan? Personal lang? Dahil sa conflict of interest? Tinignan ho natin yung kasi nag-file sila ng manifestation eh. Tinignan natin, sino bang mga nakapirma? Si Sec Gen Guevara lang ba? Nag-iisa lang ba siya? Tingnan natin. Nasaan na? Ipakita nga natin yan. Ayan, ha? Tingnan ho na. Yan to yung, yung petisyon. Yan yung petisyon ng mga anak ni... Ito kay Basti ito eh. Kay Basti. Yung gusto nating makita ay yung motion ng... Ito naman kay Kitty. OSG mismo. Yung sagot nila. Hindi na ito mga petition direct. Yung sagot mismo ng OSG doon sa kanilang stand kung bakit sila ay tumatanggi na maging abogado ng gobyerno. Sa isyong ito, ha? Yes. At tandaan natin, itong particular na issue lang, ha? Anong tawag dito sa, ano ito? Yung petisyon ng magkakapatid na Duterte. Habeas corpus? Habeas corpus. Ang ibig sabihin ng habeas corpus ay ilitaw mo yung katawan. Ayan, manifestation and motion. Ay Lander D. Morales. Siya yung nagdala nito. Okay. Ito yung manifestation and motion ng pag-atras nila sa petition. Kasi pinagkokomento pa sila dito ng Supreme Court. Kasi binigyan sila ng 24 oras di ba? Ang sagot nila, hindi ho kami po pwedeng humawak sa kasong ito dahil may nauna na kaming posisyon dyan. At ito naman ang posisyon ng gobyerno noon pa. Na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas at hindi kami pwedeng makipagtulungan dyan. Tingnan natin kung sino bang pumirma. Eto na po, mga kababayan. Isa lang yung nakita kong pumirma. Tingnan na. Ayan na. Ang bagal. Gusto na lang inamnamin ng ating mga taga-subaybay. Namnamin natin. Hindi, mamaya may napupunan rin ako dyan. May napupunan. Yung Norman Tansinko, yung commissioner ng immigration. Yung dati, hindi naman yung bago. Lander Morales Afayan. Eto na. Jennifer Siron, State Solicitor 2. Yan yung nag-sumumpa. Nag-administer ng oath ng OSG. Wala. Parang mali yata yung pinakita ninyo. Kanina ko pa sinabi yan eh. Yung may mga pirma. Yung pirma ng nasa likod. Lahat ng, ano tawag doon? Yung pirma ni Sec Gen Menardo Guevara.
at lahat ng mga Kasi deputy. sumunod doon yung iba pang opisyal na pumirma. Yes. Nako po. Sige nga. Ayan, signature. Ayun, yun. Pops, Yan. Stop po muna. Ayan, no? Solicitor General Menardo Guevara. Solgen. Assistant Solicitor General Marisa de la Cruz Galandines. Assistant Solgen. Assistant Solgen Maria Cielo Serondain. Sige, akit pa natin. So silang tatlo. Dapat ata binlard natin yung signature, no? Well, Hindi sige. naman nakokopyanan. Mirna Agno Canuto, Assistant Solicitor General. Assistant Solgen Hermes L. Ocampo. Assistant Solgen George Orta II. Okay. Senior State Solicitor Joel Villaseran. State Solicitor Jennifer Siron. State Solicitor Giselle Hernandez. Associate Solicitor Justin Ryan Morilla. Associate Solicitor Sang Mi Lee. Ay, ibig sabihin lahat po sila. So ano ang punto natin dito kay Nelson? Ang punto natin dito, Ba't isa lang pinag-iinitan nyo? bakit si Solgen lang ang sinasabihan ninyo na... Mag-resign. Magbitaw na sa pagiging Solicitor General. Ibig sabihin, ito pong posisyon ni Solgen ay hindi niya personal na posisyon. So, position ito ng buong OSG. Ng lahat ng opisina, ng institusyon. So, yun ang punto na gusto natin palutangin dito. At hindi ito personal ni Solgen Guevara. Hindi ba? Tama. O anong mangyayari ngayon dyan? Kasi ang hamon sa kanya ni retired Justice Antonio Carpio, sabi niya, Solgen Menardo Guevara, mag-resign ka na. Ang sagot naman ni Solgen Guevara, ang Pangulong Bongbong, ang appointing authority, hintayin natin kung ano desisyon ng Pangulong Bongbong. Ayun nga. Di ba? At kung magbibitiw siya, parang gusto mong pagbitiwin lahat. Yun. Di ba? Kasi lahat sila nakapirma. Lahat Kasi stand pala ng kabuuan ng ano yun eh. Hindi mo naman sila OSG. masisisi dyan. Kasi sila rin ang gumawa ng sagot sa ICC kung bakit tayo, kung tungkol doon sa jurisdiction, di ba? Anong taon ba na sinagot? Parang bago lang din, ano? Bago lang din. Nung tinatanong yung tungkol sa jurisdiction, kinwestiyon na nga ng OSG yan doon eh. Kaya ang ipinunto ng OSG kung bakit umayaw sila, ay dahil nga sa may nauna silang Posisyon. sa usapin nitong ng ICC at ng Pilipinas. Yes. Kaya kung halimbawa na sila ay magtatanggol sa Pangulo, baka ibalandra ng depensa. But teka lang, OSG. Di ba, Kuya Benny, no? Sa mga ganyan sa korte. But teka lang, OSG, bakit tumatalikod kayo 180 degrees sa inyong mga naunang panuntunan? Di ba? Bakit tinalikuran ninyo? So, sa tingin ko, bakit tama din yung desisyon ng OSG, no? Ayun nga. May sagot si Attorney Claire Castro. Ayan, maganda yan. Tungkol kay Solgen Menardo Guevara. Yan. Ano ba yung dapat gawin ni Solgen ngayong umatras sila sa kanilang tungkulin? Inayawan nila. Inayawan nila. Ang pagiging abogado ng gobyerno. Pakinggan ho natin ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay? Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umano naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Menardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun.
Ayun. Alam mo, may ano lang ako, ha? Oo. Kahapon, nagkaroon ng... Ito yung personal mo yan, Kuya Ben. Oo, Oo. sa internet. Okay. No? Oo. Nagkaroon ng research yung ating mga estudyante Oo. sa Interpol. Tungkol dyan, di ba yun sa Interpol, kailangan kapag ikaw ay may warrant, may red notice ka. Tama. Oo. Wala sa website. May palabas yan eh. Red Wala sa notice. website ng Interpol na may red notice ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganon. Kaya yung paulit-ulit na binabanggit natin na nakipagtulungan sa Interpol, siguro mas maganda po, mas kapani-paniwala kung ipakita nyo yung buong dokumento ng red notice talaga ng Interpol. Oo. Dahil yung ipinakikita nila yung ICC. Kasi aywan ko lang kasi ang ICC, di ba nagpalabas ng warrant? Yes. Pinigay sa Interpol. O, di kailangan may red notice na ng Interpol. Ayun. So Interpol naman, nakipag-ugnayan sa mga pulis natin. Oo. Yun daw sinasabi. Interpol to Interpol ngayon. Oho. Tapos yung Interpol natin, pero hindi naman Interpol lang si IDG. Hindi, law enforcer ata, parang pwede nilang Hindi, may Interpol pakiusapan. muna tayo rito eh. May Interpol din tayo rito eh. Oho. So, hindi namin minemenos yung sinasabi ng ating pong spokesperson. Oho. Pero ang atin lang is mas kapani-paniwala sa taong bayan kung ipipilit natin yung usaping Interpol na yan, kung meron tayong legal na dokumento na Interpol talaga ang pinanggalingan niyang order na yan. Na doon tayo Na nakipag-cooperate. doon tayo nakipag-coordinate dahil base doon sa mga sinasabi naman ng iba, direktang ICC lang ang kausap. At sinabi rin doon sa website ng ICC na ang Pilipinas mismo ang nag-facilitate doon sa pagkakahuli. May mga lumalabas na yung mga So, hindi. Talaga nasa website yan. Ayun, ng ICC. So, I think it's about time na malaman ng tao ano ba talaga yung totoo. Di ba? At sino ba? Dahil, again, yung sinasabi na walang kinalaman ng ating Pangulong Bongbong dyan sa pagkaka-aresto na yan, totoo po ba yun? O hindi po totoo yun? Ang sabi naman ni Secretary Remulla ng DILG, kasama si Presidente Bongbong Marcos, Gibo Teodoro at Secretary Ed Año. So, alin ho ba yung totoo? Wag ho natin lituhin yung taong bayan para magkaroon naman ng direksyon at sinasabing taong bayan, totoo pa rin yung nangyayari. At hindi tayo nililigaw. Ayun. Dahil baka mamaya sa susunod na kailangan na maniwala ng taong bayan sa sinasabi nyo, hindi na maniwala dahil alam na may kasinungalingan pala yung sinasabi natin at inilalahad natin. Ayun. Well, anyway, At saka doon sa, hindi ko kasi nabasa yung kabuuan ng manifestation ng OSG, Kasi doon sa punto ng OSG, hindi naman yata sinabi na hindi niya kayang ipagtanggol ang gobyerno Kundi ayaw Yun niyang lang ipagtanggol. punktong yun. Hindi ka, ayaw niyang ipagtanggol kasi nga may nauna na siyang statement tungkol doon. Magiging may conflict na Ayaw ko lang Hindi conflict of interest, conflict of statement. Yun. Kasi ayaw ko lang again, hindi ko na po nabasa yung kabuuan ng manifestation ng OSG. Pero kasi kung ipagtatanggol ang gobyerno sa ganitong usapin, tsak kayang gawin ni Soldier Minardo Guevara yun, knowing him, Pero hindi niya sinabi hindi niya kaya ipagtanggol, kundi ang sinabi niya ay ayaw niyang ipagtanggol kasi nga meron magkakaroon ng conflict sapagkat nauna na po yung kanyang statement. Well, kayo po ang aming tatanungin. Ipasa nga natin sa taong bayan, ipasa nga po natin sa taong bayan sa pamamagitan po ng ating Vox Populi. Simple lang po ang tanong, tama lang ba na umayaw ang OSG sa pagtatanggol sa gobyerno doon sa sa petisyon na inihain ng magkakapatid na Duterte? Bitin kasi ulitin ko po ang tanong tama lang ba na umayaw ang OSG sa naipagtanggol ang gobyerno sa petisyong inihain ng magkakapatid na Duterte? Yun pong habeas corpus yun. Kung ang sagot nyo po ay tama ang OSG, letter A. Tama po na sila ay tumanggi. Pag sinabi nyo naman mali, dapat pinagtatanggol pa rin ng OSG yan. Mali sila doon. Yan. B, mali. Huwag ko kayo makonfuse baka makonfuse na sa ating Vox Populi Ang ating tanong mo ay tama na tumanggi ang OSG. Yan. Naipagtanggol. Naipagtanggol ng pamahalaan. Pag sinabi naman pong mali,
mali po yung OSG. eh dapat ipinagtanggol po nila ang ating pamahalaan. Baka ma-confuse kayo ha. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline 0916-500-3846. Ulitin ko po 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan at lugar kung kayo po ay taga-saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at siyempre po Radyo Aguila Mega Manila ha. BCEC 1062. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Oy, kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ito. Mula sa simpleng hangarin ng pag-unlad, walang hindi kaya, basta't may pangarap. Pangarap na